Pahirapan pa ring makatawid sa ilang bayan sa Camarines Sur dahil sa matinding pagbaha. Marami tuloy ang ilang araw ng stranded sa kalsada. Para sa update, magbabalita live si Ria Fernandez. Ria, nasaan na kayo ngayon at saang mga lugar ang pahirapang pangdaanan? Cheryl, kasalukuyang nakatigil tayo ngayon sa Del Gallego, Camarines Sur. Ito yung unang bayan ng probinsya ng Camarines Sur kung manggagaling yung ating mga kababayan sa probinsya ng Quezon. Sa ngayon, nakikita natin na yung magkabilang kalsada o magkabilang panig ng main road dito sa Del Gallego, Camarines Sur ay okupado na ng mga truck. Pinapara kasi sila ng mga pulis dahil hindi pa sila talaga makakatawid, no? Kung aabot sila doon sa San Fernando, kung saan lubog pa rin sa baha ang ating mga kababayan, lalo na doon sa susunod na bayan ng Milaor, Pili at Naga. Cheryl? Meron bang alternatibong ruta para sa mga biyahero? Cheryl, kahapon sinubukan namin ng aming news team na maghanap ng mga posible pang lusutan ng ating mga kababayan, no? Kasi yung kinatayuan natin kahapon ay sa bayan ng Pamplona, ang katabi na noon yung San Fernando at yung mga nabanggit ko pang mga bayan na kasalukuyang lubog pa rin sa baha. Meron kaming nakita, kaya lang ganun din. Mapapahaba yung biyahe mo pagdating sa dulo, sasabihan din kayo ng mga locals doon na hindi kayo makakatawid dahil abot hanggang dibdib, yung iba daw lampas tao pa daw yung taas ng baha o tubig baha. Kaya yung mga sasakyan na kasabay namin na sinubukang dumaan doon, nag-U-turn din, bumalik din. Kumusta ang panahon? Ngayon, Cheryl, dito sa Camarines Sur, ang naikutan natin, nagmula tayo sa Sipocot, ngayon tumigil tayo dito sa Del Gallego. Sumisilip na yung araw, nararamdaman na rin natin yung init ng araw. Kung ikukumpara sa mga nakaraang araw na medyo makulimlim at panaka-naka yung ulan. Cheryl? Kumusta rin yung mga accommodation sa lugar na pinanggalingan nyo? Yung lugar na pinagtuluyan namin ay sa bayan na ng Sipocot. Yung bayan ng Sipocot ay dalawang bayan na malayo mula sa Pamplona. Kasi sa Pamplona, parang yun ay naging parking lot, no, nung mga hindi makatawid ng San Fernando, Milaor at Pili. Ang effect nun ay lahat ng mga accommodation doon ay kanilang pinuntahan na. Kaya nung naghahanap kami ng tuluyan kahapon at nung nakaraang araw pa, lahat fully booked na. So may nakasabay din tayo na mga patawid sana ng mas malayo pang mga lugar dito sa Bicol. Nagpasya silang wag na munang tumuloy dahil nakikita naman nila ang balita. At sa Sipocot na sila nakahanap ng tuluyan. Cheryl? May mga lugar bang hindi pa rin mapasok? Kasi kanina may na-mention ka na matataas pa rin yung tubig baha na hindi pa nadadalhan ng tulong. Meron na tayong nakita natin at nalalaman din natin na mula sa ating mga kasamahan na ibang news team sa News 5, nakapasok na yung mga rescuers. So far naman itong mga truck na ito, pinalulusot kung may dalang mga relief goods kasi do not delay naman sila, pati yung mga may perishable goods. So, yung tuloy-tuloy lang yung relief operations ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur at ng mga apektadong bayan. Gaya na nasabi ko, yung San Fernando, Milaor, Pili, Naga. Kasi ang paliwanag sa atin kahapon ni Governor Luigi Villafuerte, ito yung parang mga bayan na nagsilbing catch basin ng lahat ng tubig na nanggagaling sa matataas na lugar ng Camarines Sur at ng Camarines Norte. Kaya hanggang ngayon hindi ma-penetrate, kumbaga yung pinakasentro ng probinsya ng Camarines Sur. But so far, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga relief goods at ng relief operations ng ating mga private and government. So sapat naman, Ria, yung tulong na naibibigay sa mga apektadong kababayan natin? Ang ating mga kababayan, ganun pa rin po, like any other calamity, bukas sila sa pagtanggap. So nakita natin ang pinakakailangan natin, kailangan nila, lalo na yung mga lubog pa rin sa baha. Siyempre, mga inuming tubig, pagkain, doon naman sa mga nasa evacuation center, ang kailangan naman nila ay hygiene kit, no? So sa mga nakita natin, tuloy-tuloy din yung pagdadala ng mga relief goods sa kanila. Yun nga lang, dahil nga matataas pa yung baha, napansin din natin na nahihirapang tumawid yung mga truck, kaya dahan-dahan lang yung pagbiyahe nila.
Nabanggit ba bakit ganoon? I mean, bumubuti na yung panahon pero nananatiling napakataas nung tubig baha pa rin. Dahil sila yung, sabi mo, na-mention mo na catch basin? Catch basin. Ah, Oo. okay. Pag nakapunta ka kasi dito sa Bicol, ang topography and geography kasi niya ay napapalibutan siya ng mga bundok, patag. So, at ang mga katabing bayan din yan, like for example, yung Calabarzon, hindi na tayo lalayo, probinsya ng Quezon, marami ding matataas na lugar. So, yung mga tubig, nagsama-sama na yan, tubig galing sa bundok at tubig na nanggagaling sa mga ilog o dagat, dahil malakas yung buhos, so marami yung volume ng tubig na dinala ng bagyong Christine, ay ngayon unti-unting bumababa mula sa bundok. Kaya nga, yun din ang na rin ng mga locals dito, no, na sabi nga rin nila, this is the first time na naranasan nila ito, no. So ngayon pa lang bumababa yung mga tubig mula sa bundok, and minsan may mga panaka-naka pa rin pag-ulan na malalakas. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Ria Fernandez.